Bakit ba ay? May nararamdaman ka na naman ba? Mukhang nang aasar na naman ng mga bukaw. Sige, pagbigyan natin. Sod! Halina kayo dito, bay. Derbay. Hayaan nyo na si Suod. Siguradong babalik din yan maya-maya. Sa malaking kapatagan nakatayo ang munting tahanan ni Lolo Tasio. Sa dulo nito ay merong napakalaking gubat na nagsisilbing hangganan. Ang puting marka na nakalagay, hindi pwedeng lumagpas ang kahit anong uri ng engkanto, nilalang, elemento maging ang mga aswang. Dahil sa oras na lumagpas sila, siguradong peligro ang kakarapin sa tatlong aso. Si Baay, ang aso na merong pinakamalakas na pangdama. Siya ang nagsisilbing tagapagbantay sa buong lugar. Malayo pa lang ang badya ng panganib, siguradong mararamdaman na ito ni Baay. Si Derbay, ang aso ng depensa. Malakas na katangian bilang protektor ng nasasakupan. Sa oras na lumagpas sa puting linya, siguradong hindi makakaligtas. Kalunos-lunos na kamatayan ang sasapitin kay Derbay. Samantala si Suod, ang mamamatay aso, ang pinakamabilis, manunugis, tagapatay, pinakadelikadong aso sa kanilang tatlo. Sa oras na utusan nito ni Lolo Tasio, siguradong walang makakaligtas sa kanya. Karumal-dumal na kamatayan ang sasapitin. Isa sa mga hilig ni Suod, bigyan ng dahan-dahang kamatayan ng biktima. Pahihirapan, ipaparamdam ang walang hanggang sakit bago ito tuluyang patayin. Ayos to ah. May pagkain tayo mamayang gabi. Tamang linis lang ang gagawin dito para ligtas na kainin. Pagsapit ng dilim, tanging liwanag ng buwan, gasera at apoy kung saan nila niluluto ang ulo ng baboy ramo. Ito lamang ang nagsisilbing liwanag sa buong lugar. Alam nyo ba noong kabataan ko, maingay yung mga magulang ko eh. Kahit yung napangasawa ko sumalangit nawa, napakaingay din. Kaya mas mabuti na sa akin na kayong tatlo ang kasama ko. Palagi kayong nakikinig. Tahimik. O siya, sige na. Kumain na kayo. Talagang lumalabas ang pagkabrutal ni Derbay kapag merong pumapasok sa hangganan. Halina kayo, baka lumabig ang pagkain. Suod, anong ginagawa mo dito? Huwag mo sabihin. Hindi pumupunta sa hangganan si Suod
hanggat hindi siya inuutusan. Isang beses pa lamang nangyari ang bagay na ito nang minsan silang bisitahin ng tagnoy. Isang nilalang na may katawan ng tao, may ulo ng baboy, may hawak na 2 malaking puto na nagsisilbi niyang sandata. Ang pagbisita ng tagnoy nung unang beses ang naging dahilan kung bakit namatay ang unang tagapagbantay ng lugar. Si Lolo Tasyo na ang pumalit sa tungkulin magmula ng araw na yun. Hindi man nailigtas ng 3 aso ang unang tagapagbantay noon dahil may hina pa sila. Grabe man ang takot na iniwan, hindi rin may tatanggi na malaki na ang pinagbago ng 3 aso. Mas lalo silang lumakas. Galit na galit sila. Gustong magigante sa sinapit ng unang tagapagbantay.